Batang vlogger noon, kumikita na ng 7 digits sa negosyong slime kits? For today's video ay papakita ko sa inyo tong slime collection ko. Yan ang kwento ni Lian Mariano, isang 19-year-old na business owner ng isang slime kit brand. Ayon kay Lian, 12 years old lang siya nang simulan niyang mag-vlog ng slime making tutorials. Bata pa lang kasi ako, mahilig na ako manood ng mga videos about mga arts and crafts, mga DIY, and also mga slime. Kaya yung content ko is paggawa ng slime. Yung isang rason din kaya ako nag-start mag-vlog kasi nalaman ko nga na kumikita sa pagbablog and dalawa lang kasi kami ng mother ko. Kulang yung kinikita niya for us kaya naisipan ko mag-vlog para makatulong ako. Dito na raw siya nakakuha ng followers hanggang sa nagsimula na siyang kumita sa pagbablog. Dahil sa determinasyong makatulong sa kanyang single mom, sinubukan niyang pasukin ang pagnenegosyo ng slime kits. 14 years old ako noon. Madami nagko-comment na gumawa daw ako ng online shop, magtinda daw ako ng mga panggawa ng slime, kaya doon ako na-inspire mag-start ng business. Aminado si Lian na hindi naging madali ang pagsisimula ng kanyang online business. First is, kulang yung puhunan. Kasi yung puhunan na ginamit ko sa business is galing yun sa kikita ko sa pag-vlog. And also, pandemic kasi noon and dalawa lang kami ng mother ko. Kami lang dalawa nagpapak ng orders. Sa kabila ng mga pagsubok, nagsumika pa rin si Lian hanggang sa magkaroon na siya ng employees at iba't ibang stores sa Cavite. So currently, may 4 na physical store. Dati kasi yung pangalan ng shop ko is Slime Fairy. Puro mga slime lang yung mga binibenta ko doon. And ngayon, pangalan niya na is Fairyland. Madami na kaming in-add na products, mga toys, DIY, mga stationery. Sabi ni Lian noong una ay kumita siya ng higit 20,000 pesos. Makalipas ng 5 taon, naging 6 to 7 digits na to kada buwan. Kahit challenging pagsabayin, hindi pa rin pinapabayaan ni Lian ang kanyang pag-aaral habang nagnenegosyo. Ngayon nga ay second year college na siya at honor student pa. Marami na rin siyang napundar sa paglipas ng panahon. Pero ang pinakamahalaga para sa kanya, nasusuportahan niya na ang kanyang pamilya. Ikinatutuwa naman ni Lian na marami ang nai-inspire sa kwento niya. Kaya naman ang payo niya sa mga kabataang nagnanais din magsimula ng kanilang negosyo. Dapat passionate sila, tapos dapat masaya sila sa ginagawa nila and dapat gusto nila yon. Pag nag-business, bibigay mo yung time and effort mo talaga and consistency. Hindi lang sa simula, dapat tuloy-tuloy.